Simulan na natin ang ating debate mga kapatid. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating afirmatibo sa kanyang pinatutunayan na the Roman Catholic Church is the true apostolic church according to the Bible and historical reference. Brother Jando, your time start now. Card bag sauce simbahan. Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ako ay medyo pagaw. At si Father Darwin wala ng boses. Pero ganun pa man, tuloy pa rin tayo dahil meron pala akong naitakdang debate kala ngayon. Actually, nakalimutan ko talaga ito eh. Buti na lang pinaremind sa akin ni Brother Rashiano. Actually wala akong may debate pala ako ngayon. Pero start na tayo. Ang tema na sinuggest, actually hindi ako pumili ng tema eh. Sinuggest lang sa akin, okay naman sa akin. Patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay true apostolic church according to the Bible and historical reference. Ang temang ipinisinta ko ay isa lamang uri ng summarization. Summarize ng aming aral. Ibig sabihin, hindi mo kita nakalagay sa tema, yun na strictly, verbatimly, gano'n na. No, kasi summarize lang yan summarize lang yan sa tema. Kumbaga, ang pagpapaliwanag ay nasa affirmative stand. Ang tunay naming aral patungkol sa bagay na ito, naniniwala kami ng iglesyang itinayo ni Jesus, ayon sa Biblia, ay kilala sa ating panahon ngayon bilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ayon sa mga referensya. Ngayon, so naniniwala kasi kami, no? Naniniwala kasi kayo mga Katoliko kasi. Sa madaling salita, hindi kami naniniwala na ang pagbigay ng pangalang Romano Katoliko sa Iglesia ni Cristo ay hindi naganap sa 1st century. Hindi kami naniniwala na gano'n na. Wala kaming turo na sa 1st century pa lang pinangalanan ng Romano Katoliko. Wala kaming turong ganyan. Bakit? Kaya hindi ko tatanggapin ang mga katanungang gaya ng mababasa ba sa Biblia ang pangalang Romano Katoliko. Hindi ko tatanggapin yan kasi hindi yan ang turo namin. Anong turo namin? Nang si Kristo magtatag ng iglesia, isang iglesia lang yon. Nang siya nagtatag ng iglesia, nagpatuloy ito, isang linya lang yan isang linya lang yan. Dumating ang panahon na ito ay nakapunta sa Antioquia, nakapunta sa Roma, nakapunta sa Espanya, at sila rin yung responsable kung bakit yung Biblia. Kasi merong Pope Damaso, sa iglesia niya isang iglesia niya na. Pero ang Pope Damaso nag-utos kay St. Jerome na i-translate ang Bible into Latin. At yun na nga ang first compile Old and New Testament into one book. Ngayon, nagpatuloy pa yun, nagpatuloy. At pagdating sa 1054, na-split. So isang iglesia lang yan, Isa iglesia lang yan. Simula sa Jerusalem, Antioquia, Roma, Efeso, Espanya. Then sa 1054, na-split. Okay. Na-split sa dalawa. Sa Eastern tsaka sa Western. Pero the same pa rin ang iglesyang yun. The same pa rin, the Catholic Church pa rin kasi isang bishop from Antioch, the third bishop. The first bishop of Antioch was Apostle Peter. The second bishop was Evodios. The third bishop was Ignatius of Antioch. Itong Ignatius of Antioch naman, ito ay disipulo ni Apostol Juan. Ngayon, siya ang nagbigay ng pangalang Iglesia Katolika. Kaya kung naalala ninyo sa debate ni Father Darwin at ni Ramel Parba, binanggit ni Ramel Parba. Yung kanyang binasa ang Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor. Sabi doon, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Binanggit yon.
Ang pangalan ginamit pala, Katoliko pala pangalan, ginamit sa iglesia tinatag ni Kristo. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ngayon, dating sa 1054, nag-split. Nag-split, di ba, 1054? Sa Eastern, yon ang naging Greek Orthodox. Kaya kung isi-search yung Greek Orthodox sa Wikipedia, ang founder niya, Jesus Christ din. Bakit? Isang iglesia kami nung una before nag-split sa 1054 Sa iglesia kami. Ngayon, sa Western naman, nanatili pa rin ang pangalang Katoliko. Catholic Church pa rin. So, pagdating sa Pilipinas, 1521, nandiyan pa rin ang pangalang Catholic Church. O ngayon, sa 1870, doon na nilagyan ng Roman. But, hindi na ba ito yung Iglesia Katolika na nagsimula sa Jerusalem? Ito pa rin yun. Ngayon, naniniwala kami ng Iglesia ni Kristo sa unang siglo ay apostolic. At kami ang iglesyang yan na nagpatuloy hanggang ngayon. At sa debating ito, ang tinutukoy ko na apostolic ay sa pamamagitan ng apostolic succession. Na kaya ko na may paliwanag. Actually, kung sa Matthew 16:18 nakalagay doon, and so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation I will build my church. And not even death will ever be able to overcome it. Kung sa Aramaic New Testament pa yan, ap ena amar nalak datu kipa, walha di kipa ebnilede, ti watari di shola next shona. So, nakalagay doon, sa Aramaico, ap ena amar nalak datu kipa, walha di kipa ebnilede. Malinaw na sa Mateo 16:18, si Apostol Pedro ang batong pinagtayuan ni Kristo ng kanyang iglesia. At ang apostol na si Pedro ay siya rin naging unang obispo sa Antioquia, sa iglesia ni Kristo sa Antioquia, na siyang sinundan naman ni na Bishop Evodius at Bishop Ignatius of Antioch. Ito namang si Bishop Ignatius of Antioch ay disipulo rin ni Apostol Juan na siya namang nagbigay ng pangalang Iglesia Katolika. Isang pangalan na hindi pwedeng angkinin ng ibang sekta ng pananampalataya sapagkat hindi pa sila existed sa panahong yan. Hindi pa sila, wala pa sila ng panahong yan. Katoliko lang ng panahong yan Ayon sa aklat na Roman Catholicism, page 2 by Reverend Father Edward Taylor, ang pangalang Katoliko ay nilapat sa mga iglesyang konektado sa iglesia sa Roma. Last 3 minutes. Yung nagkalitan na iglesia ba? Kaya, ang mga nag-aangkin na Katoliko rin daw sila, ngunit wala namang koneksyon sa iglesia sa Roma, ay isa lamang mga bulaan na nagpapakilalang Katoliko. Hindi naman. Sino ba nakakaalam? Yung gumawa ng pangalan. Siya ang naggumawa ng pangalan, siya nakakaalam kung saan niya inilapat. Inilapat ito sa tatag ni Kristo. Kaya nga sabi sa Growler Encyclopedia by Volume 5, page 106, Catholic Church from Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Ano daw? Ano daw yung Katoliko? Hence often called Roman Catholic. Kung tingnan nyo naman sa Wikipedia, ganun din. Catholic Church also known as the Roman Catholic Church. Okay. At itong Katoliko na ito ang siyang kinabibilangan ni Pope Damaso na siya nag-utos kay St. Jerome na isalin ang Biblia sa wikang Latin. Ito namang si Apostol Pedro na siyang naging unang obispo ng Iglesia ni Cristo sa Antioquia ay siya rin naging unang obispo sa Iglesia ni Cristo na nasa Roma. Na ngayon sa ating panahon ay kilala na sa pangalang Iglesia Katolika, Last 1 minute. Katolika Romana. Katunayan, bilang unang obispo ng Iglesia ni Cristo sa Roma,
siya ang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. Tingnan niyo yung list of popes, siya nangunguna. Sapagkat ang terminong Santo Papa ay siyang inilapat sa mga naging obispo ng Iglesia ni Cristo sa Roma. Kaya naniniwala kaming mga Katoliko na kami ang Iglesia ni Cristo na nagtinutukoy sa Biblia, na inaamin naman ng mga ministro na ngayon kilala sa Pilipinas na Iglesia ni Cristo, na kami mga Katoliko sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Ayon sa Britannica Encyclopedia, the Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Time na? Yes, bro. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Na-mute kita, Pastor Brian, ha? 7 minutes, Pastor. Your time start now. Pa-unmute, bro. Pa-unmute. Naka-mute ka, bro. Okay, proceed. Okay na? Okay na. Okay. Una-una gusto kong pasalamat kay Brother Jando sa presentation niya. So, simple lang yung tanong ko, baka nga hindi matapos yung 7 minutes. Tawag dito. Gusto ko lang i-focus doon, Brother Jando, sa mismong basis mo kung bakit kayo apostolic. I believe tama. Kung, correct me if I'm wrong, no? Sabi mo, apostolic succession, yan yung basis mo kung bakit kayo apostolic. Tama ba? Yes or no? Yes, apostolic succession. Kasi gaya ng presentation ko, from Peter to Evodios to Ignatius, nagbigay ng pangalang Katoliko. Sa list of popes din namin, Peter, Linus, Evaristos, Anacletus, yon hanggang sa kay Pope Leo na ngayon. Next question. Alright. So, si Peter, yung nabanggit mo kanina si Pedro, si Apostol Pedro, kino-consider nyo siya na apostol. So, yung term na kino-consider, kasi nabasa ko rin naman yung mga history, Catholic consider. Kino-consider nyo si Peter na first apostle. Tama ba? Gaya din sa sinabi mo? Yes or no? Yes, pag sinabing consider, kinikilala. Kinikilala namin si Apostol Pedro na apostol. Oh. Next question. Next question. Okay. So, ang next question ko, may mga binanggit ka na name ng apostol. Sino yung talagang apostol, papa? No, kasi I think, tama ba ako? Ito mo lang question. Tama ba ako na yung term nyo ngayon ng apostolic office is yung parang papacy? Yun ba yung term na ginagamit nyo ngayon? Yes or no? Yes, ngayon sa ating panahon ngayon. Pero hindi sa first century. Sa ating panahon, yung term Pope is the popular title of the Bishop of Rome. Yun, next question. Okay, salamat. Sino yung first official, ha? Hindi yung kinoconsider. Yung official na papa sa Roma na talagang naitalaga siya doon, na official, na pinag-usapan talaga na siya ang tatayo doon. Sino yung first na official, hindi yung kinoconsider lang na papa, kundi yung official nyo talagang papa doon sa Roma. Sa Roma. Okay. The first official Pope ng Roman Catholic Church ay yung first Bishop of Rome. Na walang iba, si Apostol Pedro. Hindi naman siya, talagang official siya diniklara, hindi naman siya, consider lang. Next question. Next question. Okay, paano ba to? Ibahin ko yung phrasing ng tanong ko, no? Sino yung sumunod kay Peter na papa? Na apostol office, sa apostolic office? Sino yung sumunod sa kanya? Based sa kasaysayan, kung babasahin, ang sumunod sa kanya bilang Bishop of Rome, si Saint Linus. Next question. Next question. Okay, Saint Linus. Meron ka bang evidence beyond reasonable doubt na yung apostolic office ay naipasa kay Linus? Okay, meron ako ebidensya dito ayon kay Saint Irenaeus na si Linus is Peter's successor. Next question. Next question. Ano yung basis niya? Kung bukod sa history, meron bang nangyari na actual na si Peter, pinasa niya yung kanyang apostleship kay Linus? Meron bang ganon sa reference mo? Or
Sinabi lang. Sinabi yun ni Saint Irenaeus kasi yun ang nalalaman niya ang katuruan ng Kristiyano. Hindi naman kasi pagpapasa ng authority is hand to hand. May mga pagkakataon na wala na sila tapos andyan naman yung membro, pipili sa membro para siyang sumunod na na Bishop of Rome. Gaya nung nangyari bago lang. Namatay si Pope Francis, ganun. Wala siya pinasahan na. Pero may binotong bago. Ganun. Next question. Okay. Based dito sa Acts chapter 1, kasi ito yung pagtatalaga ng apostol eh. So tatanungin ko lang naman kung agree ka dito, no? Sabi dito sa Acts chapter 1 verse 21 to 22, thus one of the men who have accompanied us during all the time, the Lord Jesus associated with us. Verse 22, beginning from his baptism by John until the day he was taken up from us, one of these must become a witness of his resurrection together with us. So may dalawang sinabi na pagpipilian. Joseph called Barsabas at si Matthias. So ito, parang papalit kay Judas, no? Na apostol sa apostolic office. So ni-require nila, sabi nila kailangan nakasama nila, nakita si Jesus Christ, na kasama nilang witness ng pagkabuhay ni Jesus Christ. Dalawa lang yung pumasa. Si Joseph called Barsabas at si Matthias. So, agree ka ba sa kaparaanan nila ng pagpili na kapalit ni Judas doon sa apostolic office? Agree ka ba dyan? Yes, agree ako pero hindi lang yun ang paraan eh. Sabi kasi ni Kristo sa Matthew 18:18, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipahintulot ko sa langit. Kaya dumating yung panahon na may mga developments of doctrines, developments of practices na kinonfirm, na inaprubahan ng Iglesia Katolika. Sabi ni Kristo, aprobado rin sa akin yan. Kaya yun. Next question. Okay, so Last 1 minute. ulitin ko. So agree ka na kailangan yung papalit sa apostolic office, kasi sabi mo agree ka eh, ay kagaya ng experience ng mga apostol. Nakita nila si Jesus Christ na buhay muli para maging patotoo, maging witness kagaya ng mga apostol para pumalit doon sa apostolic office. Agree ka doon na kailangan ay nakita si Jesus Christ na muling nabuhay, nasaksihan yung buhay niya. Paki-confirm lang. Agree ka doon, yes or no? No. Ang inagrean ko kanina, yung paraang ginawa nila. Pero ang karugtong ng sinabi ko, hindi yun lang ang paraan. Kaya nga dinugtong ko yung Matthew 18:18 kasi mayroong pinahintulot. Ano man ang inyong ipahintulot, ipapahintulot ko sa langit. At yung mga paraan ngayon is pinahintulot ng Iglesia, kaya aprobado ni Kristo. Wala akong sinabing yun lang. Okay. Wala naman ako sinabing yun lang eh. Pinapaulit ko lang yung confirmation mo, bro. Agree ka doon na kailangan ang Time. pumalit. 7 minutes na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa presentasyon ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live dito sa Russia TV mga kapatid. Alam ko napakaraming viewers ng punto por punto. Pero dito kay Albert Bacalan, sabi niya walang mababasa sa Biblia na si Apostol Pedro pumunta sa Roma at naging unang papa. Baka kinidnap ni Jando si Pedro at dinala sa Roma. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, ang paraan ng pagpapala ay ginawa sa palabunutan at patnubay ng Espiritu Santo. Tapos pinapatin ng kamay, pinapatong ng kamay o binabasahan sa patnubay yan ng Espiritu Santo. Shoutout din kay Pastor Samson Rosin, sabi ng mga Katolik sila ang nakasunod sa mga apostol pero ni isang apostol ay walang binautismuhang sanggol at isa ay wala rin silang daladalang mga rebulto. Shoutout din kay Roe Laino, kala siguro niya masulod niya sa bulsa si Jando. Shoutout din kay Benjamin Barba, siguradong panalo na yan si Jando. Shoutout din kay Ethan Conta, this time sa panig ako ni Pastor AI. Shoutout din mga kapatid kay Albert Bacalan, dito din kay Freddy Mendoza Cabardo. Amen. Proud Catholic Church, founder by Jesus Christ. Iyo Gruel Borracia Unsa Maning Quote. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa ating negative presentation. Pastor Brian, ang COAT, your time start now. Alright, salamat kay Brother Jando sa kanyang presentation, sa kanyang pagsagot. At dako tayo dito sa negative natin. So unang-una,
Kaya ako nag-come up sa invitation ko sa debate na ganitong topic kasi nabasa ko mismo sa catechism nila, no? Mamaya i-correct na lang ako ni brother kasi catechism nila 'to eh. Catechism paragraph number 3, number 857. At doon sa mga succeeding statements, ang sabi kasi nila, sabi doon, nabasa ko po, that the Catholic Church is apostolic and they preserve the apostolic teaching, that the Catholic Church is built upon the foundation, meaning to say the teachings, the doctrines of the apostles. So I quote, Catechism, paragraph number 4, the Church is apostolic. Number 857, the Church is apostolic because she is founded on the apostles in 3 ways. She was and remains built on the foundation of the apostles, the witnesses chosen and sent on mission by Christ himself, with the help of the Spirit dwelling in her. The church keeps and hands on the teaching. So clearly, obviously, malinaw naman na one and the main basis kung bakit nila tinuturing na apostolic sila, kiniklaim nila na sila ay apostolic daw, I quote, remains built on the foundation of the apostles, the church keeps and hands on the teaching. No? So meaning to say, ang first and foremost nilang basis kung bakit sila apostolic, kasi doon sa kanilang catechism, is yung teaching. They uphold the apostolic teaching, yun ang lumalabas, no? At sabi nga, the church keeps the teaching. So, kanina, napakinggan ko yung basis niya is yung apostolic succession. No, actually parang nabasa ko yung later part, no. Ang pinupuntuhan ko ngayon is yung main na reason based dun sa kanilang catechism. So if the Catholic teaching ang basis ng Roman Catholic para i-claim nila na sila ay apostolic, I think it's reasonable na dapat yung teaching ng Roman Catholic ang pag-usapan. 'Di ba? Kasi base nga doon sa kanilang catechism, yung teaching, they are apostolic because of the teaching. They uphold, no, sabi niya, they are built upon the foundation of the apostles and they hold the teaching of the apostles. Kaya yun yung kanilang una na basis na sila ay apostolic. Okay, kaya nagkamapak ko dito sa invitation ko, sa hamon ko ng debate, no? Now, agree po ako doon sa logic na para matawag kang apostolic, no? Of course, hindi lang naman yun yung way, no? Is dapat na matawag kang apostolic if you remain or you preserve the original apostolic teachings. Okay? Meaning kasi hindi natin binabago, hindi natin iniiba, di ba? So, biblically, ganito yung sinasabi. Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Acts chapter 2 verse 42 yan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, therefore brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So pag sinabi mong traditions, from the Greek word paradosis, it means teaching that is transmitted from one to another. So yan tinutukoy dyan, yung teachings, doctrine, practices na ibigay sa kanila mismo ng mga apostoles, mga kapatid, sa ibang salin nga, sa ibang term, no? Sa ibang term sa Bible, 1 Corinthians chapter 11 verse 2, ang ginamit ay ordinances. No? Sabi dito, now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the ordinances as I delivered them to you. No? At also, importante din kay Paul na yung i-appoint na elder, no, halimbawa ni Titus, is someone who can hold the faithful word as he had been taught. Titus chapter 1 verse 9, holding the fast faithful word. Okay? So sa aspect ng logic ng Roman Catholics based sa kanilang catechism kung paano masabi na sila ay apostolic ay based sa teaching, dapat na-preserve yung teaching, dapat manatili sa foundation ng mga apostoles. So nag-agree ako doon sa logic na gano'n, na dapat para masabi na apostolic ka, dapat yung teaching mo apostolic, dapat nananatili ka doon sa teaching. So the question is, did the Catholic Church really preserve the apostolic teaching?
Kung hindi nila na-preserve ito, sila ba ay maituturing pa rin na apostolic? Kung binago ba nila ang teaching ng original apostolic church, no? Sila pa ba ay maituturing na apostolic? So based doon sa catechism nila, sila ay tinuturing nila, kiniklaim nila na sila ay apostolic dahil nga they hold the apostolic teaching. So the question is, did they really preserve the apostolic teaching? Okay, bigyan ko ng isang example mga kapatid, no? Based on their own logic. So si Martin Luther mga kapatid, si Martin Luther was 37 years na member ng Roman Catholic, no? So correct me if I'm wrong mamaya kung may kulang sa year na yan or sumobra ako. At si Martin Luther mga kapatid, hindi lang siya basta-basta member ng Roman Catholic, he was a German priest. Okay? But in 1521, he was excommunicated from the church, from the Catholic Church. Why? Because iba na, nagbago yung teaching niya. May mga practices sa mga Catholic na against siya. No, hindi lang basta excommunicated si Martin Luther, he was branded by the Catholic Church as heretic. So anong point ko dito mga kapatid? Nagbago siya ng teaching. Nagkaroon siya ng mga teaching na iba sa nakagisnan niyang teaching na turo ng mga Roman Catholic Church. Iba sa naituro sa kanya. Iba sa mga nakalakihan niyang turo. Now, ang tanong ko, appropriate pa ba siyang tawaging Katoliko o Roman Catholic? Appropriate pa ba? Based sa logic ng mga Roman Catholic, hindi na. In fact, tinawag nga siyang heretic. No? Dahil lang, iba na ang kanyang turo, iba na yung kanyang understanding, may mga practices na siya na iba sa Katoliko, kinukontra niya na yung Katoliko. So, yun lang yung logic kung bakit yung ginamit si Martin Luther mga kapatid. So kung ang Catholic Church ay nagbago ng teaching from the original Apostolic Church, Last 3 minutes. matatawag pa ba silang apostolic? The same way, si Martin Luther, na dating Katoliko, nagbago ng teaching, matatawag pa ba siyang Katoliko? Based sa logic ng Katoliko, hindi na. Di ba? Si Martin Luther ay naging heretic. No? At sabi nga nila, naging father of tawag doon yung reformation. Okay? So, nabalik tayo sa tanong kanina. Did the Catholic Church preserve the apostolic teaching? Okay, so for the sake of time, since limited ang time natin, oras natin, I will give you one example mga kapatid ng teaching nila. Okay, na hindi turo ng Apostolic Church. Okay? Yung formula ng baptism. So ang ginagamit nilang baptism mga kapatid in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. But biblically at gamit ang mga extra biblical references, no? Nagpapatunay na hindi po yan yung original teaching ng mga apostol. Okay? If we're going to read Acts chapter 2:38, Acts chapter 8 verse 16, Acts chapter 10 verse 48, ang bautismo po dyan ay sa pangalan ng Panginoon Kristo. Wala kang mababasa sa Book of Acts, which is ito yung gawa ng mga apostoles, na may nagbaptize dyan ng in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So, bilisan natin. Napunta tayo sa external references. No? Sabi dito, no, sa the Jerusalem Bible, a scholarly Catholic work, so Catholic ang gumawa nito, may notes doon mga kapatid about the triune formula, yung in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Sabi dito, it may be that this formula, the triune Matthew 28:19, so far as the fullness of its expression is concerned, Just 1 minute. is a reflection of the man-made liturgical usage established later in the primitive, close parenthesis, Catholic community. It will be remembered that Acts speaks of baptizing in the name of Jesus. The Catholic Encyclopedia, volume number 2, page 263. The baptismal formula was changed from the name Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. The International Standard Bible Encyclopedia, volume number 4, page 2637, under baptism, it says Matthew 28:19 in particular only canonizes a later ecclesiastical situation, that is, universalism is contrary to the facts of early Christian history and its Trinitarian formula foreign to the mouth of Jesus. The Catholic University of America in Washington, D.C. Time. Okay, thank you.
Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now. Unang katanungan. Sinasabi ba sa CCC 857 na hindi kasali sa ang apostolic succession? CCC? Time stop muna. Parang wala akong ganung wala akong ganung pahayag dun sa akin Okay, so ganito, Pastor Brian. Bro. Parang patanong kasi siya, bro. Gusto mo ba sa clarification or Sige, paki-clarify lang yung CCC niya na binanggit. Baka hindi ako familiar okay. doon sa ano na sinabi niya. Okay. Brother Jando, ika-clarify mo ba or doon ka pa din? Nagbasa na siya mo dito, di ba? Binasa niya kanina, CCC 857. So, ang tanong ko sa kanya, nakalagay ba doon na hindi kasama apostolic succession? Start? Okay. Sagutin ko, ang tinutukoy niya pala yung catechism. So, binanggit ko doon sa aking na kasama yon, pero ang main at number one na reason na nabasa ko is yung teaching. Next question. Okay. Sabi mo na heretic si Martin Luther based sa pinag-aralan mo. Ano ba ang turo ni Martin Luther na nagpa-heretic sa kanya? Alam mo? Based sa history binasa ko, marami doon na mga turo niya na nabansagan siyang heretic. Meaning to say, ang punto ko lang doon, iba yung teaching niya sa mga Roman Catholic. That's why he was labeled as heretic. So I think irrelevant kung babanggitin ko pa sa isa-isa dahil ang sabi ko lang mayroon siyang ibang mga turo na iba na sa Katoliko. Not unless isabihin mo na Next question. hindi siya iba ang turo. Okay. Ibig mo bang sabihin na dahil kinontra niya ang Katoliko, ang turo ni Martin Luther ang siyang apostolic at hindi ang sa Katoliko? Yes or no? Hindi lang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kagaya ng pinunto ko na kanina, si Martin Luther came from Catholic Church and then nag-iba siya ng turo, tapos nilabel niya siya as heretic. Hindi niya na siya tinuring na Katoliko. In fact, he was excommunicated. Dahil lang nagkaroon siya ng ibang turo, ibang mga practices at kumontra siya sa ano. Next question. Pwede mo akong i-correct yan Okay. kung may mali doon sa sinabi ko. Yung katuruan ng Katoliko ba na kinontra ni Martin Luther, apostolic ba o hindi? Actually, yun ang papatunayan mo, bro. So, gagamitin ko 10 minutes. Yun nga ang in 10 question. seconds, proceed. That's the topic in question. Kino-question ko nga yung Next pagiging question. apostolic nyo eh. Okay, next question. Sabi dito sa history ni Martin Luther, isa sa mga turo niya, man saves his soul by faith alone. Tanong, yung sinabi niyang faith alone ba, katuruan ba yan ng apostol o hindi? Hindi yan 10 seconds wala akong pinupunto about specific niyang teaching. Ang sinasabi ko yung kaibahan ng teaching niya sa turo ng mga Katoliko. Next question. So wala akong Okay. specific na 10 binibigyan seconds. teaching niya. Next question. Okay, yung katuruan ng Katoliko na maliligtas ang tao sa kanyang gawa, kinontra ni Martin Luther, sabi niya faith alone lang. Yung turo ng Katoliko maliligtas sa pamitan ng gawa, yun ba ay apostolic o hindi apostolic? Okay, 10 seconds. You Proceed. are actually yung point ko kino-confirm mo lang. So sinasabi ko lang na may ibang turo si Martin sa Katoliko. Kino-confirm mo 'yon dahil sa tanong Next mo. question. So yun lang ang 10 pinupunto ko doon. seconds. Okay, isa sa mga katuruan ni Martin Luther, man's nature is so corrupted by original sin that he can do nothing pleasing to God. Tama ba yung turo niya? Apostolic ba yun o hindi? Gagamitin ko yung 10 seconds. Again, Proceed. ang ginamit ko si Martin Luther para lang sabihin na meron siyang ibang turo pero galing siya sa Catholic Church. Wala akong sinasabi na tama ang turo niya, mali ang turo niya. Next question. Wala akong ganung sinabi. Okay. Next na tanong. Sabi niyo binago yung aral dahil ang bautismo namin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tama o mali? Tama. Next question. Next question. Anong mababasa sa Matthew 28:19? Yung mababasa doon, ito basahin natin. Matthew 28:19. Okay. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Son, and the Holy Spirit. So yun yung turo. Actually, questionable yan dahil una-una may mga
may mga reference ako na Next yan ay question. binago at Next question. nagbago. Ibig mo bang sabihin bilang pastor, questionable ang sinabi ni Jesus? Hindi po questionable ang sinabi ni Jesus. Meaning to say, ang ibig ko sabihin, hindi yan totoong sinabi ni Jesus Christ. Kasi nga, meron ako mga references na magpapatunay na kayo ang nagdagdag nun. Kayo ang nagbago nun. Gusto mo magbasa ako ng isa? Babasahin ko mamaya. Next question. Next question. Ayon sa Mateo 28:19, sino nagsasalita? Si Jesus Christ o iba? Again, yung nakasulat diyan sa Objection, Bible na moderator. binasa mo. Objection. moderator. Time stop muna. Wait lang. Affirmative. Objection. Ang tanong ko ay categorical. Ang Okay. tanong ko sa kanya... Paulit yung pagpipilian, bro. Ulitin ko ha. Ayon sa nakasulat sa Mateo 28:19, sino ang nagsalita? Si Jesus Christ o ibang tao? Jesus Christ o ibang tao. Pastor Brian, ready ka na bang mamili or mag-counter object ko muna? Hindi ako magka-counter, ginagamit yung 10 seconds. Pag hindi Okay, 10 seconds, proceed, bro. Okay. So, Proceed. hindi nga, doon sa binasa mo, hindi yan talaga lumabas sa bibig ni Jesus Christ, kundi binago nga yan. Yun yung sinasabi ko. Yung nabasa mo, hindi yan Next totoong question. lumabas sa bibig ni Jesus. Saan mo nabasa sa Matthew 28:19 na hindi si Jesus Christ ang nagsalita? Saan? Wala akong sinabi na mababasa mo na hindi si Jesus Christ ang nagsalita. Ito ang punto ko. Sabi ko, yung binasa mo, originally hindi si Jesus Christ yan. Kaya nga sasabihin ko, yan ay dinagdagan, yan ay binago, interpolated ng mga Katoliko, which is, I think, hindi mo yata alam. Next question. Next Next question. question. Dahil sabi mo binago, ano ang original na nakasulat sa Matthew 28:19 na hindi binago? In my name. Next question. Next question. Nasaan ang pruweba mo na nakasulat sa 28:19 in my name? Alright. So mayroon ako reference dito. I think, mahilig ka sa history, kilala mo si Eusebius. Eusebius was the church historian. Objection, moderator. Okay, objection, proceed. Time stop. I am referring to the Bible, Matthew 28:19. Anong version, anong Biblia ang Grego o version ng Biblia sa Matthew 28:19 na nakalagay, baptize them in my name? Yun ang tanong ko sa kanya Matthew 28:19 Okay, counter objection doon. Pero, Pastor. Hindi, kasi ang una niyang tanong, saan yung pruweba ko? Yun ang tanong niya ngayon. Iba na yung ano niya, yung objection niya. Sabi niya, sa anong pruweba mo? Okay. Okay, ito nga evidence ko eh. Okay, mag-judge mo na ako. Anong English ng pruweba? Evidence. Okay, so ganito. Ang pagkaintindi ko talaga kanina ay naghahanap ng reference doon sa prove na in my name ba. However, dito sa objection naging yung sa Greek Bible na. Ngayon, ang hatol ko dito ayon sa nadinig ko yung sa reference lang. Pero po pwedeng kung ika-clarify ni Brother Jando ulit yung tanong niya, pero i-on ko yung time mo, Brother Jando. Off mo na kasi clarification. Hindi, kasi babaguhin mo yung... Sige. Clarification. Proceed. Kasi kanina I'm kasi sure. ang ating tanong kasi kanina nasa Matthew 28:19. Sabi mo pinalitan namin kung ganun ano ang original nakasulat sa 28:19. Sabi mo in my name. Saan mo nabasa 'yon na 28:19 nakalagay in my name? Saan daw mabasa? Okay na? Sagutin ko na. Sagot? Yung stand na yon, hindi ko nabasa na mayroong Greek na Bible. Ito ay base sa isang historian. Si Eusebius, the father of history, alam ko kilala rin to ni Brother Jando. Sabi nga niya, yung mga unang nakabasa noon, nung mga first na Matthew 28:19 na hindi pa nababago, in my name ang nakasulat. Next question. So may iba akong way ng basis. Hindi lang yung Next paraan niya. question. Next question. Sa lahat ng Bible translation, sa lahat ng mga Greek manuscript, inaamin mo ba na walang nakalagay doon in my name? Yes or no? Yes or no? 10 seconds. Hindi ko naman Proceed. nabasa lahat ng mga Greek manuscript. Pero merong nakabasa. Kaya nga itong sinasabi ko si Eusebius. Sabi niya, according to this eyewitness of an altered book, hindi pa nababago. Time. Hindi pa nababago. Time na.
Okay, so Okay. dyan nagtatapos mga kapatid ang first part ng ating debate at dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng nasa live dyan. Dyan kay Brother Yasumar sa punto por punto mga kapatid. Hindi ko mababasa ang mga comment nyo. Pero isang malaking shoutout sa inyo dyan. Sis Marilyn, sabi niya, nag-iisip pa si Pastor sa kanyang sagot. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Ang original na Biblia ay lingwaheng Grego. Kapag hindi galing sa Grego ang lingwahe mo, tiyak agad na galing sa protestante ang pinagkuhanan mo ng batayan. Shoutout din kay Teho Anebar. Naku pastor, anong pinagsasabi mo? Saan mo napulot yan? Di ka makasagot ng diretsyo. Shoutout din kay Darling May Sibunga. Kahirapan ng sumagot yung pastor sa tanong ni Brother Jando. Hindi ba makasagot ng diretsyo? Sabi ni Freddy Cabardo, kasi pastor, sinabi mo na hindi si Jesus Christ ang nagsasalita sa Mateo 28:19. Shoutout din kay Regan Mendoza, Mateo 16:19, hindi si Kristo ang nagsasalita. Hahaha, naloko na. Shoutout din kay Pastor Jeff T. John Orieta, at tama si Bro Badaw. Shoutout din kay Neneng Amto. Parang totoong binago ang Mateo 28:19 kasi wala iyan sa ibang mga writers sa Mark, Luke, John, and Acts. Shoutout din kay dito kay Freddy Mendoza, dito kay Gerald Sabala. Ayan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Brother Jando, 10 minutes. Your time start now. Okay, maraming salamat sa inyong lahat at narinig po ninyo ang paliwanag niya, hindi daw si Jesus ang nagsabi. Di kayang basahin sa ano ang isinulat ni Mateo. Ating i-move dito sa 28:18. Ang sabi sa 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ng lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo. Yung conjunction, no? Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May mga nagsabi, questionable daw ito. Actually, napanood ko yan doon sa debate ni Eli Soriano at saka ni William Saraga. Questionable daw yan. Bakit isang talata lang daw yan eh? Wala daw sa ibang aklat ni Marcos, Lucas at saka ni Juan. Ano nangyari? Pinagalitan ni Eli Soriano yung taong yon. Bakit? Porque ba isang talata lang, ibig sabihin na questionable na? Paano ngayon yan? Isang talata rin yung sinasabi, and upon this rock I will build my church. Isang talata rin yun eh. May nakalagay bang ganun sa Mateo, sa Marcos? Wala. May nakalagay bang ganun sa Lucas? Wala. Sa Juan? Meron ba? Wala. Sa Mateo lang yun eh. Sa Mateo lang nakalagay yung and I tell you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Matthew 16:18 lang yan. Wala sa ibang wala yan sa Marcos, sa Lucas, sa Juan. Ibig sabihin ba questionable din yan? Mali. Mali talagang nito, yung kanyang pangangatwiran. Ating silipin yung Greek interlinear nito. Tingnan niyo ano nakalagay dito ha. Tingnan niyo ha. Puritentes on matitesote pantata etne baptisontes autos esto onoma to patros kaito hoyo kaito hagio pneumatos. Tingnan nyo. Nakalagay yan eh. Onomatopatros, kaito hoyo, kaito hagio pneumatos. Sabi niya wala daw. Kailangan siyang mag-provide. Sabi niya, pinakinggan niya daw si Eusebius. Kailangan pa nating i-double check yung sinabi ng Eusebius. If you are a real debater, before magsabi yung isa ng isang salita, bago mo tanggapin, i-double check mo muna. Wala namang sinabi dyan na pinalitan eh. Wala namang sinabi din si Eusebius na pinalitan, inalis eh. Wala. Sinabi mo lang yan. Kaya nga hinanapan kita eh. Saang Matthew 28:19 nakalagay, in my name. At saka, kung yan ang ibig mong sabihin, hindi ko lang alam kung wanis ba ito eh. Kung wanis tong kausap ko ngayon,
Meron ba apostolic ba katuruan ng Juanes? Kung Juanes man ito, di ko rin alam. Pero sa CCC 76, mga kaibigan, no? Sa CCC 76 talaga nakalagay talaga doon ang apostolic succession. Kung babasahin natin dito sa ano natin, dito sa wait lang ha. Nasaan na ba 'yun? Yung ano natin dito, labas ko muna. Ano to? Para makita. Okay, no? Ito? Ay, hindi ko maano matrices. Ano ba naman to? Ito, ayan. Labas na natin. Ayan, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 76, yan, 76. Sabi ganito. Yan, tingnan nyo. Anong sabi ganito? 76. Ito, 76 tayo. Ayan. In keeping with the Lord's command, the gospel was handed on two ways. Orally, by the apostles who handed on by the spoken word of their preaching, by the example they gave, by the institution they established, that they themselves had received, whether from the lips of Christ, from his way of life and his works, or whether they had learned it at the prompting of the Holy Spirit, in writing by those apostles and other men associated with the apostles who under the inspiration of the same Holy Spirit committed the message of salvation to writing, continued in apostolic succession. So merong apostolic succession. Kung sa teaching ka lang, hindi ako naniniwalang apostolic church ka dahil ginagaya mo yung nasa apostolic teaching, hindi ako naniniwala doon. Bakit? Kahit sinong iglesia, relihiyon sa buong mundo, kayang kopyahin yung apostolic teaching. Nasa Bible, ganito. Kukopyahin, apostolic church na ba siya? No! Hindi pwede yun. Actually, para maging apostolic church ka, kailangan from the first century pa lang nandun ka na. Nandun na yung iglesia nyo. Kahit hindi pa pinapangalaan, nandun na, ebidensya na yun. Kaya ngayon mga Baptist gumawa ng kanilang haka na the trail of blood. Gawa ng kanilang haka. Tingnan nyo si Rian Fuentes na bulagta doon sa the trail of blood. Gumawa nila ng kwento haka the trail of blood para talagang ma-connect sa first century yung kanilang iglesia. But no, it's not connected. You cannot say you're apostolic if wala kang trace doon. At kung kukontrahin mo yon, maglabas ka ng legit na listahan. May mga nagsabi, hindi totoo na si Apostol Pedro ang inyong unang Santo Papa. Kung hindi si Apostol Pedro, sino? Pakita mo nga sa akin kung sino unang Santo Papa ng Katoliko na hindi si Apostol Pedro. Wala naman may pakita. Puro kontra. Si Linus ang unang Santo Papa. Saan mo nabasa na si Linus ang unang Santo Papa sa Iglesia ng Cristo sa Roma? Wala rin. Actually, wala siyang ginrab doon sa tinalaki ko kanina. Tinanong ko na siya, sabi niya, objection moderator, wala akong binanggit dyan. Yung mga tanong niya sa akin, hindi ko naman binanggit yung lahat Kung yung mga tanong sa akin kanina, napansin niyo? Wala siyang tanong sa akin na binanggit ko kanina. Nagtanong lang siya, confirm lang siya, totoo ba na 3 minutes. Apostolic succession? Kanina, napansin niyo, may binanggit ba akong apostolic teaching? May binanggit ba ako kanina apostolic teaching? Di ba wala? Tinanong niya ako sa apostolic teaching, may binanggit ba ako kanina? Di ba wala? Tapos ngayon, yung kanyang binanggit, Martin Luther, tinanong ko sa kanya, ang kanyang palusot, wala akong sinabing ganyan sa aking stand. Sabi niya hindi na apostolic ang simbahan kasi kinontra ni Martin Luther. Si Martin Luther inalis, naging heretic. Pero hindi niya alam kung anong katuruan ni Martin Luther. Ating ilabas ang katuruan ni Martin Luther. Ano ba mga turo ni Martin Luther? Unang turo niya, man saves his soul by faith alone, not by good works. Ang tanong, kinontra ba ng mga apostol itong faith alone? Ang sagot, yes. Kung babasahin natin ito sa James 2:24, ganito ang ating mababasa. Tingnan nyo So you see that people are made right with God by what they do.
They cannot be made right by faith alone. Itong apostolic teaching eh. Ha? You see that people are made right with God by what they do. Kaya nga sabi 'di ba sa Revelation, ang tao ay hatulan batay sa kanyang ginawa, 'di ba? Tapos sabi dito, you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Pero si Martin Luther nagtuturo, man saves his soul by faith alone. Binago raw natin. Yung betayan niya, Matthew 28:19, binago daw. Sino nagsabi? Si Eusebius. Wala naman ako narinig sinabi ni Eusebius na pinalitan, binago. Hindi rin sinabi ni Eusebius ano ba talaga ang totoong nakasulat sa Matthew 28:19 kung hindi ito ngayon. Ang problema ngayon dyan, there is no existing Bible na pwede niyang gamitin para Just 1 minute. tumugon doon sa claim niya. Wala. Greek New Testament. May nakalagay naman doon eh. Binasa ko nga bago-bago lang eh. Oh. Tapos doon naman sa sa mga English Bible, ganun pa rin eh. Tagalog Bible, Cebuano, Ilocano, Waray, pareho yun na nakasulat sa Matthew 28:19 eh. Narinig ko na yung reason mo na yan kay William Saraga. Sinabi niya, questionable yan. Kaya nga pinagalitan siya ni Soriano eh. Pag si Kristo ang nagsabi, absoluto yan. Pag si Kristo ang nagsabi, konfirmado yan. Kahit isang talata lang yan, Matthew 16:18, isang talata lang yan. Wala sa Marcos, wala sa Lucas, wala sa Juan. But it doesn't mean hindi totoong sinabi ni Kristo sa Matthew 16:18. Pasabihin yung questionable kasi isang talata lang yan. Ano, paramihan ng talata? Okay, so Yeah. dyan, Pwede na dyan ako. nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor, na-mute kita, Pastor Brian ha. So 7 minutes, your time start now. Alright, salamat Proceed, brother. time start. Salamat brother Jando, no. So tanong ko dito sa may baptism ng triune formula. May nabasa ka ba sa Book of Acts na may nagbaptize ng aktual ng in the name of the Father, Son, and Holy Spirit sa Book of Acts? Itong sagot ko, verbatimly, Acts ang tinatanong mo, wala. Ang ginamit ko kasi Matthew 28:19 ang ginamit ko eh. At ako'y naniniwala hindi nilabag ng mga apostol ang turo ni Kristo. Next question. Next question. Okay, so saan ba makikita yung pagsunod ng mga apostoles sa utos ni Kristo? Sa Book of Acts ba? Yes or no? Yes, nasa Book of Acts. Ang katunayan, yung onoma doon, ang meaning ng onoma is, ano yon? Ang meaning ng onoma doon is authority. Hindi siya literally sabihin na yun lang. Kasi authority, by the authority of Jesus yun, ibig sabihin nun. Next question. Okay, sabi mo kanina sa presentation mo sa rebuttal, hindi sinabi ni Eusebius na may binago or may inalis doon. Okay, basahin ko to, no? The Demonstratio Evangelica by Eusebius. First question ko muna, bago ko to basahin. Naniniwala ka ba na si Eusebius is the father of history? Agree ka ba sa credibility niya? As historian? Yes or no? 10 seconds. Proceed. Hindi ko muna masagot dyan kasi wala pa akong research patungkol dyan. Next question na lang. Next question. Okay, salamat for being honest. No? Sabi dito, Eusebius was the church historian and bishop of Caesarea. On page 152, Eusebius quotes the early book of Matthew that he had in his library. So, meron siya nun. In Caesarea, according to this eyewitness of an unaltered book of Matthew that could have been the original book or the first copy of the original of Matthew, Eusebius informed us of Jesus' actual words to his disciples in the original text of Matthew 28:19. With one word and voice, he said to his disciples, "Go and make disciples of all nations in my name, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." The name is Jesus.
So, salamat dahil sabi mo i-research mo pa 'yan. So, Objection, moderator. ngayon, confirm. Objection, proceed. Objection. muna. Ang gusto ko magtanong siya. Okay, Premise okay. yun eh. Okay, so premise pa daw 'yon. Proceed ka na sa question mo. Doon sa premise pa sa. Okay. Yung binasa ko kasi gagamitin kong premise just to make a confirmation to him na sabi niya hindi siya agree ka ba doon sa kanya? Yes or no? Sa sinabi niya, yes or no? Hindi ako agree. Bakit? Nag-research ako dito, ang sabi, hindi po sinabi ni Eusebius ng Cesarea na binago ang Matthew 28:19. Ngunit may mahalagang detalye. Sa kanyang mga sinulat bago ang konseyo ng Nicaea 325 AD, si Eusebius ay madalas nagsasite ng Matthew 28:19 na hindi kumpleto. Karamihan ganito ang CP niya. Pumunta kayo at gawin niyong alagad ng lahat ng bansa sa aking pangalan. Ngunit sa mga huli niyang sulat pagkatapos ng Nicaea, ginamit na niya ang buong anyo na alam natin ngayon. Binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinutol mo kasi. Okay. Oh, Next question. Okay. So, balik ako dito sa mga first questions ko dito sa first stand mo, no? Sabi mo kanina si Linus ang first na tawag yan, apostol or papa na after ni Peter. Gusto kong balikan dito. Meron ka bang bukod sa sinabi mo na napag-usapan nila, meron ka ba bang ibang reference na malinaw na nagsasabi na si Linus ay naging opisyal na pumalit sa apostolic office? Meron ka ba bang ibang reference? Bukod doon sa Meron, sinabi mo bro. kanina. Meron, bro. Sa libro na A Commentary on the New Testament. Meron, bro. Okay, next question. Pwede Next bang question. sabihin mo kung anong nakalagay doon? Okay. Ibanggit mo lang kung anong nakalagay. Wait lang. Time pause muna po, moderator, kasi Hindi. ilalabas ko. Hindi, 20 seconds yan. 20 seconds. Okay. Nakalagay doon na yung Linus, sinasabi doon is Peter's successor. Next question. Next question. Sino nagsabi noon na si Linus ay Peter's succession? Sino nagsabi noon? Si Eusebius yata yun na nakalagay doon eh. Double check ko lang. Next question. Next question. Okay. Ngayon, agree ka ba, bro, na kapag ang teaching ay iba doon sa original teaching, kaya halimbawa apostolic teaching ka, nagki-claim ka, iba yung teaching mo doon sa original na apostolic, pwede mo bang masabi na hindi siya original na apostolic kung iba ang teaching niya sa original apostolic? Depende. Kasi kung development of teaching ang ibig mo sabihin, I don't agree. Pero kung hindi development, I agree. So depende yan sa ano mo, sa gusto mong itanong. Next question. Next question. Kung iba ang turo ng isang, sabihin na natin denominasyon, iba isang group na nagki-claim sila apostolic sila at iba doon sa original teaching ng apostolic, it doesn't matter kung anong teaching yon. Kumbaga, given na iba nga ang kanilang teaching, masasabi ba silang apostolic church? Yes or no? Yes. Lalo na kung hindi kinontra. Maliban na lang kung nakita mo talagang kinontra. Pag kinontra, yan ang malaking questionable ngayon dyan. Kasi ang apostolic church, hindi nababate sa teaching lang, kundi sa succession. Kaya nga ang stand ko kanina, apostolic succession. Yun ang stand ko kanina. Next question. Last 40 seconds. Okay. Sabi mo, kung hindi matitrace sa First Apostolic Church, ay hindi matatawag na Apostolic Church. Yes or no? Yes, kailangan talaga matrace yan. Sabi kasi ni Kristo sa Matthew 28:20, tandaan ninyo, sasamahan ko kayo hanggang sa huling panahon. Sasamahan niya, kaya kailangan mo i-trace para malaman mo. At ang edad ngayon ng Katoliko, 1,992 years old ng Katoliko ngayon. Next question. Next question. So, based doon sa logic mo, matatawag ba natin si Martin Luther na apostolic? No, hindi siya apostolic, tumiwalag eh. 1 John 2:18-19, ang tumiwalag sa iglesia, Antikristo. Kaya ang sumunod sa Antikristo, mas lalong Antikristo. Okay, Next based sa logic mo kasi kanina, Time. 7 minutes. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. Shoutout na sa ating nasa live dito kay Regan Mendoza. Sabi niya ang Roman Catholic Church lang ang simbahan na may apostolic succession dahil ito ay tunay na simbahan na aral
ay mula kay Kristo Jesus na naipasa sa kanyang mga apostol. Mahaba yung comment niya. Shoutout kay Freddy Mendoza, Cabardo, ibig mo bang sabihin nagkamali si Jesus o ikaw ang nagkamali? Shoutout din dito kay Neneng mali Catholics sa proseso ng baptism. The Book of Acts doesn't mention baptism of the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Shoutout din kay Mendoza Joselito. Walang sinabi doon na binyagan. Shoutout din kay Pastor Jeff de Orieta ng PAM. After Nicaea pala ginamit ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Samson Rosin. Sabi ko na mali unawa mo, ayusin mo munang unawa mo sa Psalms 51 verse 5. At shoutout din mga kapatid kay Darling May. Hindi matatawag na religion ang Kristiyano. Kristiyano means tagasunod ni Kristo. At Mendoza Osilito, sabi niya protestante si Martin Luther. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Negative presentation, Pastor Brian Badao ng COAT. Your time start now. Okay, so gusto kong simulan to by saying na yung the one in question sa topic namin is yung Catholic Church, no? So ino-question ko nga yung credibility, yung authenticity nila kung sila ba ay tunay na apostolic. So for Brother John Doe to use yung catechism niya at yung kanilang paniniwala para maging authority at i-enforce yung kanyang sinasabi, I think that is circular argument. Kasi nga, question ko yung validity ng kanilang pagiging apostolic. Tapos gagamitin niya yung teaching nila. Kunyari, halimbawa, sinabi ko, paano yung pag-appoint nyo ng apostolic papacy? Sabi natin, yung apostolic office nyo, sabi nila, pinag-usapan daw nila, invalid nga sa akin yung will nyo kasi hindi nga kayo apostolic. Kino-question ko nga yung pagiging apostolic nyo and then yun ang gagamitin niya sa akin. Dapat, based on Bible, based on history, patunayan niya talaga ng Roman Catholic ay apostolic church. Huwag niyang gamitin mismo yung kanilang mismong teaching. Kasi ang mangyayari niyan, circular argument. Kasi yung kanilang church ang in question dito sa debate eh. Di ba? So ang nangyayari kanina, gina-justify niya yung kanyang stand using yung catechism niya, yung paano sila nagtatalaga. Eh sabi nga dito sa amin ang ganito ang magtalaga ng papacy. So kino-question ko ngayon, bakit yun ang gagamitin mo bilang suporta doon, di ba? Now, that is a circular argument. Hindi mo pwedeng gamitin yung bagay na nagpapatunayan mo bilang argumento. Okay? Now, para lang malagay tayo doon sa proper line ng kanina, actually doon sa may kanyang rebuttal, mali-mali intindi niya doon sa aking negative, no? Ginamit ko si Martin Luther para lang sabihin na nung si Martin Luther nag-iba ng turo, whatever, anong turo niya? Di ba? Tanggap naman niya na nag-iba ng turo si Martin Luther, pinatunayan niya sa pagtatanong niya eh. Iba ang turo ni Martin Luther, iba ang turo ng Katoliko. So ang pinupunto ko lang doon, nag-iba ng turo si Martin Luther, therefore na-excommunicate siya. Therefore, hindi na siya kinikilalang Katoliko. So anong point ko doon? Ang point ko doon, since ang mga Roman Catholic ay nag-iba, as I already presented, ang kanilang teaching, matatawag ba silang Apostolic Church kung sila ay nag-iba? Ngayon, kanina, nagtanong siya about doon si Jesus Christ ba ang nagsalita ayon sa sulat? Okay, question ko ngayon nakasulat eh. Merong sinabi si Jesus Christ mismo, actually, pero hindi yung in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Kaya nga, pinupunto ko, yung binabasa niya sa nakasulat, at yung actual na sinabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi ko, ang pinopoint out ko, what I'm trying to raise is that yung in the name of the Father and Holy Spirit ay pinasok, inserted, interpolated. At napakadaming evidences niyan, napakadaming references, you know? Isang halimbawa dito mga kapatid, itong Catholic Cardinal Joseph Ratzinger. Sabi niya, he makes this confession as the origin of the chief Trinity text of Matthew 28:19, the basic form of our Matthew 28 Trinitarian profession of faith, took shape during the course of the 2nd and 3rd century. Pero yun yung Matthew 28:19, yung Trinitarian na nakalagay doon,
nag-shape lang siya, kumbaga nabuo lang siya during the course of 2nd and 3rd centuries in connection with the ceremony of baptism. So far, ito Catholic cardinal nagsasabi na ito so far as its place of origin is concerned, the text Matthew 28:19 came from the city of Rome. Kita nyo The Trinity baptism and text of Matthew 28:19 therefore did not originate from the original church that started in Jerusalem around AD 33. It was rather, as the evidence proves, a later invention of Roman Catholicism, completely fabricated. Very few know about these historical facts. At isa doon, yung kadibate ko, na hindi niya pala alam yung historical facts na ito. Di ba? Ito ay Catholic Cardinal Joseph Ratzinger nagsabi na ito. Again, balik tayo dito sa kay Eusebius, mga kapatid. So, si Eusebius, mga kapatid, kasi sila ang mahilig sa history, sila mahilig sa mga external reference Pag napapanood ko yung mga debate ng mga Katolik, puro references. Pero pag gumagamit tayo ng references, external references, kukwestiyonin. Di ba? At sabi niya, pinutol ko, hindi po. This is the exact na sinabi dito sa Demonstratio Evangelica, nasulat ni Eusebius. Siya po ang nagsabi na meron siya nakita na unaltered, hindi pa nababago. So, kasi ang pinapalabas si Brother Jando, kailangan mayroon akong mabasang original ng text. That's the only way na para bang agree siya na mayroong nabago, may napalitan, whatever. Meron namang ibang kaparaanan bukod doon sa sinasabi niya, sinasuggest niya. Ano kung hindi ko nakita, pero may ibang tao na nagsasabi na nakita niya, na credible, kinikilalang historian. Di ba? Sabi dito, Eusebius informs us of Jesus' actual words to his disciples. Ito yung pinupunto ko. Yung in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit ay hindi po actual na sinabi ni Jesus Christ. Pero yun yung nababasa natin. So hindi ko naman kinukontra na sinasabi niya na yun ang nababasa niya. Yun nga ang nababasa niya, pero yung actual na sinabi ni Jesus Christ, hindi yun. Sabi, base dito, kay Eusebius na nabasa niya yung unaltered, hindi pa nababago, yung Matthew 28:19, in my name ang nakalagay doon, which is the name of Jesus Christ. Na ang sabi kanina ni Brother Jando, yung Book of Acts daw, ang pagsunod. Dito natin makikita sa Book of Acts kung paano sinunod yung utos. At nag-harmonize, may harmony. Dahil sabi ni Brother Jando, wala daw siya nabasa verbatim na nagbaptize in the name of the Father, and Son, Holy Spirit. At ang sabi niya, never daw hindi susunod. I don't know if I'm correctly repeating yung kanyang sinabi. Sabi niya, hindi po pwedeng hindi susunod o susuway ang mga apostoles. I agree 100%, hindi sila susuway. Therefore, nakaharmony yun doon sa sinasabi nga natin na ang original na nakasulat doon, Matthew 28:19, as is in the name of Jesus Christ. At yun po ay sinagawa ng mga apostoles sa Book of Acts. Which is later on, nagpauso po yung mga Katoliko na in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Bakit ko pang sabi ng pauso? Yan nga yung basis na, yan nga ang mga 3 minutes ng mga references na binabasa ko. Halimbawa dito sa New Revised Standard Version, says this about Matthew 28:19. So may notes sila doon. Modern critics claim this formula is falsely ascribed to Jesus, and that is represents later Catholic cross parenthesis church tradition. So yung nakasulat sa Matthew 28:19 ay nagre-represent ng tradition ng Catholic Church na later on ay na-ascribe doon sa Matthew 28:19. For nowhere in the Book of Acts or any other book of the Bible is baptism performed with the name of the Trinity. Wala daw. So yung sinasabi ni kanina ni Brother Jando na actually hindi ko argument yun doon sa negative presentation ko na isang beses lang na isulat. Actually, yung kaninang inatake niya sa kanyang negative is yung nag-comment, ano yan, questionable yan kasi isang beses lang sinabi. Actually, hindi ako may argument nun. Hindi ko ginamit yun sa negative presentation ko. Kasi agree naman ako sa kanya na hindi porket isang beses nakasulat, may problema na, may question na, mali na. Agree naman ako doon. Meron tayo tinatawag na hapax legome nun. Na hindi porket one time lang nangyari, one time lang lumabas sa Bible, mali na. No, hindi po ganoon. Wala po akong ganong argumento. Nagpresent ako ng argument na maraming mga evidence and supported by the biblical, gaya nga ng Book of Acts,
no, na merong nagbago somehow between second and third century, nagbago yung original na baptism. At base dito sa mga references, hindi naman ako may gawa-gawa nito eh. Ito ay references na nababasa ko rin sa labas, no? Oh. Sabi nga ng Catholic Cardinal Joseph Ratzinger, binasa ko na kanina, at sa presentation natin, mga kapatid, anong sabi doon? Ulitin ko lang yung binasa natin kanina kasi tatlong reference na yung binasa ko, mga scholarly work at history yung binasa natin kanina. Basahin natin ulit. The Catholic Encyclopedia, volume number 2, page 263. The baptismal formula was changed. Base ito sa The Catholic Encyclopedia. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Hindi ko lang ba't di niya ito pinuntusan kanina. No? Catholic Encyclopedia ang may sabi. The Jerusalem Bible, which is mga scholar ng Katoliko, no? Anong sabi doon? May notes doon. Anong sabi ko doon? It may be that this formula, anong formula daw yon? Yung Matthew 28:19, yung triune formula, so far as the fullness of its expression is concerned, is a reflection of the man-made liturgical usage established later in the primitive Catholic community. It will be remembered that Acts speaks of baptizing in the name of Jesus Christ. Time. So, salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now. Nakamute ka, bro? Bro? Okay, so habang hinihintay natin si Brother Jando, shoutout mo na mga kapatid sa ating nasa live, kay Reggie de la Cruz, nandyan din si Vincent Paul Franz Silsco, Jeff T. John Orieta, shoutout kay Reggie de la Cruz, Nining Amto, ayan. Brother Jando, 7 minutes bro, proceed bro. Okay, unang katanungan sa kanya. Naniniwala ka ba na ang tunay na apostolic church ay founded by Jesus Christ? Yes or no? Yes. Next question. Naniniwala ka ba na ayon sa Biblia, ang apostolic church dyan, si Jesus Christ ang founder? Yes or no? Yes. Next question. Ayon sa mga referensya, sino ang founder ng Roman Catholic? Ayon sa mga reference na nabasa ko, based sa tradisyon ng Katoliko, si Jesus Christ. Okay. Based sa ibang tradition, sino? I-clarify. What do you mean by next based sa ibang tradition? Objection, moderator. Time stop muna. Pasok yun sa clarification ha, pero nag-object yung ating affirmative muna. Proceed muna sa object. I-clarify ko muna, moderator. Okay, clarification pero naka-time stop yan. Proceed, Brother Jando. Ang ibig niya kasi, pag ganyan kasi tanong kasi, ang kanilang sagot, tradition ng Catholic. Bigyan mo ko ng hindi tradition ng Catholic. Yun ang ibig sabihin. Sa ibang tradition, sino ang founder? Yun ang ibig sabihin. Sa ibang tradition bukod sa Catholic. Hindi Catholic. Iba. Sino ang founder? Bro, Pastor Bayan, yun lang bro. Hindi ko sorry bro, Brother Jando, hindi ko makuha yung point ng tanong mo. So sinagot kita kanina. Naka-stop? Hindi bro, i-on ko to pag sumasagot ka na. Ngayon, either 20 seconds or 10 seconds to. Next question bro, paki-rephrase. Hindi ko ma-guess yung point ng tanong niya. Next question. Yeah, next question. Sige. Brother Jando. Sabi mo kasi ayon sa tradisyon namin. Ano yung sabi ng iba? Anong sabi ng iba? Anong sabi ng iba? Anong sabi ba ng iba patungkol sa inyo? Hindi ko mag-guess yung tanong niya eh. Sorry Brother John. Hindi ko mag-guess talaga yung tanong niya. Okay, next question. Okay. Sabi mo kasi
according to Catholic tradition, si Jesus Christ ang founder. Ano yung sabi ng hindi Catholic tradition? Sino ang founder ng Roman Catholic? Pag nag-search ako, 10 seconds bro. Pag nag-research ako tungkol sa founder, ang lumalabas based sa mga Katoliko, kumbaga ang Katoliko ang nagsasabi na si Jesus Christ ang kanilang founder. Next question, 10 seconds. Hindi ko mag-get yung punto ng isang tanong mo. Okay. Ayon sa Britannica Encyclopedia, this is not according to Catholic tradition. Ayon sa Britannica Encyclopedia, sino ang founder ng Roman Catholic Church? Quote yung sinabi niya. Kasi ikaw nag-quote eh. Objection mo. Time stop mo na. So, proceed sa objection. Brother Jando. Kasi kanina, binasa ko na to kanina. Hindi ko na to pwede ulitin pa. Pero kung gusto niya ulitin ko, etong nakalagay. Ayon sa Britannica Encyclopedia, the Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Walang nakalagay according to Catholic tradition. Yan, tanong ko ngayon, ayon dito sa Britannica Encyclopedia, sino ang founder ng Roman Catholic Church? Sino daw? Wala. Walang sinabi dyan. Kaya nga pinapabasa ko sa ibro. Kasi nag-quote ng Britannica eh. So, basahin mo kung anong sinabi. Ang sabi dyan traces back to Jesus kasi hindi sinabi na ang founder si Jesus Christ. Next question. Okay. Ito naman tayo ngayon sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Walang nakalagay dito, according to Catholic tradition. Ang sabi, Catholic Church, founded by Jesus Christ, hence often called Roman Catholic Church. Ang tanong, narinig mo ba yon? Yes or no? Narinig ko yung sinabi mo, pero question sa akin Grolier's Universal Encyclopedia. So, dahil yung sinabi mo kanina, re-research ko rin yan kung sino gumawa niyan at kung sakto ba yung pagkakasabi dyan. Next question. Ibig mo bang sabihin, tinatanggap mo na ito, nakasulat dito, ang founder ng Roman Catholic Church, Jesus Christ? Yes or no? Ang sabi dyan, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Wala akong nabasa na yung Catholic Church ay si Jesus Christ ang nag-found yan. Yung sinasabi yan, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost of the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Narinig mo, hindi? Narinig ko, pero hindi ako agree sa pagkakaintindi mo kasi malinaw dyan naka-underline na nga. The Divine Society founded, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng the Divine Society founded by Jesus Christ. Hindi nakalagay na Catholic Church is founded by Jesus Christ. Next question. Ito naman. Ayon sa the New Book of Knowledge, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. The church may be described as the society that Jesus founded. Tanong, sino ang founder ayon dito? Walang sinabi dyan na Catholic Church ay founded ni Jesus Christ. Objection, moderator. Ang tanong ko ay sino? Ulitin ko ha, basahin ko ng buo ha para marinig niya ha. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Ang tanong ko, moderator, uulitin ko. Ayon dito sa ginamit ko, sino ang founder ng Roman Catholic Church? Wala. Okay, so again, nag-object ka plus mas i-claim mo yung tanong. Pastor Brian, meron ka bang counter-objection or hahatol na ako? Okay, so ang sa objection bro, sino? Naghahanap to ng pangalan. Pero pag sinabi mo na wala, tinatanggap ko pa din yun as a valid answer. So proceed ka lang, Pastor. Sige. Walang doon sa binasa niya, walang walang objection. Okay na bro, isang objection lang bro. So dito bro, sino ang tanong Sino? Kaya nga bro, pero ang sagot niya kasi bro is sabi niya wala. Tinatanggap ko yun as a valid answer ha. Proceed lang, Pastor Brian, 20 seconds.
Okay, so sabi ko sino, sabi ko lang founder ng Roman Catholic kasi English yan eh, nakakaintindi tayo ng English. Ang sabi doon, the church, hindi sinabi nila Catholic Church, no? Yun ay gawa ng Roman Catholic na kiniklaim nila si Jesus Christ daw nag ano sa kanila, nag-founder, which is hindi sinasabi doon sa binasa niya. Next question. Next question, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Tanong, yung iglesia na nagsimula 2,000 years ago, kay Jesus ba yun o hindi? Kay Jesus yun. Kay Jesus yung church na nagsimula doon sa, pero kung i-claim yun ng Roman Catholic Church, yun nga ang nasa question. Yun ang kinong-question ko. Hindi ako agree dyan sa binasa mo na yan, kung sino mang gumawa niyan, Roman Catholic yata ang gumawa niyan. So that is a bias. Bias yan. Next question. Next question. Ayon sa mababasa dito, kailan nagsimula ang Roman Catholic Church? Ayon sa nabasa mo, 2,000 years ago. Ayon dyan sa binasa mo. Next question, last 1 minute. Okay, next question naman. Ito naman ako sa The Religion's Book. Ayon naman dito sa The Religion's Book, the Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Tanong, ayon dito sinong original na Christian church? Ayon dyan sa binasa mo, Roman Catholic. At ang sabi dyan, its leaders, the Pope, claim to be the descendants of St. Peter. Claim lang yan, Brad. Next question. Next question. Yung original Christian church ba apostolic, yes or no? Yes, ang original na the church na nandoon sa Bible, apostolic 'yon, pero hindi yung Roman Catholic Church. Kini-claim nyo lang. Next question. Ayon dito, sino ang original na Christian church? Ayon sa binasa mo nga, sinagot ko na. Ayon diyan sa binasa mo na yan, Roman Catholic Church ang original and still the largest. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna kay De Mateo Arnaldo, Regional D. Sulpot. Shoutout din kay Bless Fajardo, walang Catholic sa Bible. Shoutout din kay Regan Mendoza, yung pastor na ito, lutang na. Shoutout din kay Freddy Cabardo. Amen. Salamat pastor, inamin mo na. Shoutout din kay Manolits, sabi niya, Vincent Paul, aning tawag mo sa tatay mo tito. Shoutout din mga kapatid kay Freddy Mendoza. Paano naging founder si Constantino Samson Rusin? Nag-convert lang yan. Wala kang maluloko dito, Samson. Shoutout din mga kapatid kay okay, basa tayo. Okay. Dako tayo mga kapatid sa final conclusion at mauna dito si Pastor Brian Badao bilang negatibo mga kapatid na ang Roman Catholic Church is a true apostolic church according to the Bible and historical reference. Bilang negatibo, your time start now. Alright, so sa kanyang presentation kanina, isa lang naman yung pinupuntuhan natin doon kasi isa lang yung parang may relevance doon sa topic namin. So sabi niya, papatunayan niya na apostolic sila by the apostolic succession. Diba? Nagtanong tayo sa kanya doon kung paano pinapalitan o nagkakaroon ng tao doon sa opisina ng pagiging apostol. Nag-agree siya doon sa Acts chapter 1 na kailangan nasaksihan. Pero sabi niya hindi lang yon. No? Meron pa siyang dinagdag na nakaparaanan. At ang ginamit nga niya doon bilang authority sa sinabi niya, yung teaching ng Katoliko. Bakit mo gagamitin yon? That is circular argument kasi nga yun nga ang kinu-question natin, yung teaching nyo, yung Catholic Church, ang nasa negative position ako, no, na hindi kayo apostolic church. So why are you going to use yung inyong standpoint bilang reference or authority dito sa pinag-uusapan natin? Dapat ang basihan niya yung Bible. 'Di ba? At kung meron man siyang historical evidence, binigay niya, may mga evidence, no, na binigay siya. Halimbawa, sinasabi niya si Linus, no? Ginamit niya doon sa Linus to support yung sinasabi nga niya na nagpilian daw, nag-usap, kahit patay na yung mga apostol, may nag-usap daw at may natalaga. Okay? Kasi importante ito mga listeners natin dahil no, wala naman akong issue na sabihin nila na meron silang apostol or term nila na papa. Pero kung sasabihin nila yung office ng papa nila is the same ng office ng 12 apostol, doon ako may problema. Yun ang issue. Kasi
yung pagpalit pa nga lang nga kay Judas nire-require nila na kailangan nakita si Jesus Christ kung paano nabuhay, yung buhay niya, namatay at nabuhay muli. How can you witness Jesus Christ na hindi mo siya nakita? Diba? Kasi foundational yung 12 apostles So kung sasabihin lang nila na okay, by ministry, apostol yung papa nila, wala na akong kontra doon. Pero kung sasabihin nila ka-level, yung papacy nila ka-level ng mga apostol, yung 12 apostles, doon ako may issue. Alright? So hindi mo pwedeng gamitin yung Catholic nyo na ideology para gamitin as authority. Okay? Now, hindi naman natin kinokontra na ayon sa kanilang catechism ay part yung apostolic succession bilang pagpapatunay. Kasi binanggit ko naman yun sa aking But the obvious thing is yung primarily na basis nila para sabihin, kasi kiniklaim nila apostolic sila base sa catechism At nakalagay doon, they hold the teaching of the apostles. So sa maximum time natin, marami silang mga teachings na pwede kong i-bring up, no, na iba doon sa apostolic teaching. Okay? No. So nag-focus ako dito sa isa lang na I think very prominent na teaching, no? Marami tayong binigay na ebidensya. Mahilig sila sa references, mahilig sila sa mga historical references, extra biblical references, no? Pero itong mga binigay natin na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima na mga references, ayaw tanggapin, hindi man lang pinapansin. Di ba? Ngayon, kanina tinatanong tayo kasi gagamitin niya sa conclusion niya. Ang tanong niya sa atin malinaw kanina dito sa last cross niya. Ayon dito sa binasa, of course, sa binasa niya kasi nakalagay doon original church yung Catholic. Alam nga i-deny ko yun. Yun ang nabasa ko doon. So ayon doon sa nabasa ko, Catholic Church ang nakalagay. Pero yung account na yan, yung reference na yan mga kapatid, no, ay questionable. Okay? Kasi pagka sinearch mo sa Google, ang general na ibabato sa'yo, according to the Catholic Church, according to the tradition of the Catholic Church, di ba? Kiniklaim lang naman nila. Kiniklaim lang nila na si Jesus Christ ang founder nila. Kiniklaim lang nila na ang first papa nila mga kapatid, si Peter. Puro claim lang. No, this is the same debate na nakipag-debate ako dun sa isang Katoliko din. This is my second time na same topic, almost same topic mga kapatid. Until ngayon, puro claim pa rin. Diba? O, tinanong ko siya kung paano naipasa yung apostolic office. O, sabi niya, yun nga, may meeting, pinag-usapan, kung sino ang papalit. As 30 seconds. Paano pumalit? Puro kwentong barbero. Diba? Oh, sabi niya kanina, tinatanong siya about Martin Luther. Pwede ko bang tawa? Kasi ito ang point ng logic niya. Kasi ang gusto ko makita niyo, mga listeners, yung logic na pinupunto niya sa sinasabi niya. Sabi niya, hindi ka pwedeng matawag na apostolic kung hindi ka matatrace doon sa First Apostolic Church. Yun ang logic niya Oh, so tinanong ko si Martin Luther, pwede bang matawag na apostolic? Hindi raw kasi tumiwalag. Oh, pero kung ititrace mo kung saan galing si Martin Luther, galing siya sa Katoliko. At yung Katoliko, ang claim nila, matitrace mo sila. Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na the Roman Catholic Church is a true apostolic church according to the Bible and historical references. Brother Jando ng Roman Catholic, bilang affirmative, your time start now. Okay mga kaibigan, so narito po tayo ngayon. Napansin niyo yung yung style niya? Dinudugtong si Martin Luther, tumiwalag na nga Pag tumiwalag, wala na. Halimbawa, si Felix Manalo, tumiwalag na sa Seventh-day Adventist. Ibig sabihin ba, SDA pa rin si Felix Manalo? Hindi na. Tumiwalag na nga sa SDA Nagtayo ng kanyang sariling kanya. Kaya ang INC, pag tinris mo ng INC, magsisimula yan kay Felix Manalo. Hindi mo na pwede iakyat sa SDA kasi tumiwalag na siya dun Sabi mo, Martin, matris mo ka sa Katoliko? Mali. Umalis na siya doon. Ang sabi sa 1 John 2:18-19, pag umalis ka sa iglesia, antikristo ka. Ngayon, eto naman ngayon. Yung Catholic ba, may record ba tumiwalag sa tinatag ni Kristo? Wala naman Wala.
katunayan. Kaya kung sinabi kanina yung yung sa Church of Antioch, ang first bishop sa Church of Antioch, si Peter, sumunod si Evodios, sumunod si Ignatius. Itong Ignatius na ito ang nagbigay ng pangalang Katoliko na nagpatuloy hanggang na umabot sa amin. Ano naman ka? Ito Sabi niya, ang ginagawa niya sa referensya, hindi nagbasa sa Biblia. Uy, hindi kami Bible alone. Pero sa Biblia, may mababasa ako sa Biblia. Halimbawa, ito na lang halimbawa, ito, Richard Baxter, sa Romans chapter 11 verse 12, ang sabi dito, and if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Ayan mayroon. Eto dito naman tayo sa naman? Sa 16:11 King James Version. Sa 1 John chapter 4 verse 1. May nakalagay rin dito Catholic Church Sa 1 John chapter 4 verse 1, nakalagay dito Catholic Church. Meron din Catholic Church. Ano pa? Yung palang kanina mga kaibigan, yung ginamit niya kanina na tungkol doon kay Eusebius, ito yung natuklasan ko, tingnan ninyo Yan yung ginamit niya na Demonstratio Evangelica Book 3 Chapter 6, etong nakalagay doon, for he did not bid them simply and definitely to make disciples of all nations, but with the essential addition, in his name. Ito ginamit niya. And therefore say to his apostles, go ye and make disciples of all nations in my name. Walang sinabi to pinalitan, paliwanag. Mapapansin na ang version ni Eusebius dito ay go ye and make disciples of all nations in my name. Ito ay hindi textual variant. Ito ay hindi textual variant ng Matthew 28:19 sa mga manuscript, kundi paraphrase niya para i-highlight ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Paraphrase. Kaya doon sa kanyang libro na yung isa niyang librong sinulatan, yung letter of Eusebius of Caesarea to the people of his diocese, sulat ni Eusebius pa rin sa Caesarea. Anong nakalagay dito? Sinabi niya, eto, believing each of these to exist, the Father truly Father, and Son truly Son, and the Holy Ghost truly Holy Ghost, as also our Lord sending forth his disciples of the preaching said, go teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, concerning whom we confidently affirm that so we hold, tapos sabihin mo, kinontra niya. So we hold, and so we think, and so we have held aforetime, and we maintain this faith. We maintain this faith. Last 1 minute. Unto the death, anathematizing every godless heresy. Maintain. Yung palang ginamit niya kanina na Demonstratio Evangelica, yun pala ay paraphrasing. Hindi pala yun ang textual variant. Kaya pala na-misunderstood mo nasa iyong diferensya. Wala sa aklat ni Mateo. Wala sinabi si Mateo pinalitan. Ikaw talaga sinungaling. Ano ba naman to? Okay. So, yung kanyang tema, giba. Sa apostolic, wala. Hindi rin niya may paliwanag kung sinong founder. Kahit nabasa na si Jesus Christ, ayaw pa rin paniwalaan. Yan ang problema. Yung bulag-bulagan. Ang bulag na kumapit sa kapwa bulag, silang dalawa mahuhulog sa imburnal.